isang reaction lang ito doon sa napanood kong hearing kanina dyan sa Pilipinas tungkol doon sa kay BP Sara at saka mga congressman na pinapunta doon siya sa kongreso para ano daw siya, mayroong, although may mga tanong, pero itong kongreso mali-mali yata yung pinadalang sulat kasi doon sila doon sila nag-ugat talaga kung ano ang nagiging problema doon sa hindi pag-oath ni BP Sara doon sa gustong mangyari ng kongreso. Kasi may kasagutan siyang congressman doon na hindi niya hindi niya akala ng kaharap niya bukod pa sa vice presidente ay isang abogada. Ngayon si BP Sara ini-insist talaga niya hindi siya ang witness. Tapos ngayon in-insist din sa sa congressman na ano lang daw yun, parehas lang daw yun, parang lahat kasama na doon. So in short, hindi talaga siya na nasindak sa mga congressman. Itong mga congressman kasi sa atin, napanood ko itong mga congressman ngayon, karamihan sa kanila sobrang panatiko na talaga nila yung pinuno nila. So isa pa yan na gusto ko mangyari, na titingnan natin yung dapat mamuno talaga sa atin. Huwag naman yung sunod-sunuran tayo kahit na nga nakikita natin na mali. Ako, ito diretso na ito pagkasabi. Ngayon lang siguro ito mailabas na una kong reaksyon dito sa kay BP Sara. Hindi ko talaga binoto ito nung panahon ng eleksyon. Ilang beses ko to sasabihin sa aking mga vlog na hindi ko talaga to binoto, gawa ng nangyari nga noong nakaraang eleksyon na kumampi sa isa. So alam niyo na kung sino yung kasama niya. So ngayon ano nangyari? Balibalintong ang bansa natin. So kaya ngayon, sa ngayon kasi titingnan ko kahit pa saan ko tingin, kaliwa ko, sa may kanan ko, sa may likuran ko, wala talaga akong pwedeng makikita na pwedeng ipalit kung magiging presidente. Ngayon ang magiging presidente na mag-eleksyon tayo ng presidente, wala akong pwedeng ipalit. Siya pa rin kasi nakikita natin kahit ano pang mga pagkalkal nila sa mga nila, yung gagawing kaso, may para kaamba pa daw impeachment sa kanya. Hindi ko pa rin nakita na talagang siya na talagang masamang tao. Di ko alam kung ako nandito ako sa ibang lugar, pero nakikita ko yung vision niya sa ating mga Pilipino. So itong mga reaction ko, hindi lang to para sa kay BP Sara, kung sino yon ang dapat tayong reaction, kasi karapatan din natin na gumawa tayo ng mga reaction sa mga tao na di natin alam kung sino yung karapat dapat talaga natin iboto. Pero kung titingnan natin maigi, nasa sa atin na yun. Piliin natin ng mabuti kung sino talaga yung dapat natin iboto, kasi tayo, nakasalalay sa atin yan Hindi lang para sa atin. Buong Pilipinas ang nakasalalay yan. Hindi lang buong Pilipinas, buong sambayan ng Pilipino. Nasa ibang bansa man yan, nagiging OFW na, nirahan man sa ibang bansa yan, kasama pa rin yan sa pangangatwiran. Grabe talaga ang ang pangyayari sa politika sa atin. Napaka balasubas na talaga. Ngayon, anong nangyari doon sa hearing? Hindi talaga siya, nakaupo lang siya. Hindi nag-oath yung mga ibang tao, siya nakaupo. Tapos maya-maya nagsalita na siya. Tapos yun, sinabi niya na may na impeachment sa kanya. Nangyari sa mga congressman nung ni isa walang nakaimik. Yung nag-question nga sa kanya, hindi nga makasagot-sagot Kung anong klase ba itong mga congressman na to? Ito ba yung nila, puhunan para sabihin na magaling to kasi palapit ng eleksyon? Kung gano'n lang naman ang ginagawa nyo, na isang tao lang tinitira nyo, isang ahensya sa gobyerno o butante yan binoto natin yan. Sabagay, binoto ng mga Pilipino. So makikita natin na ang pagpunta doon, mayroon na siyang nakaprepare na siya. Ganun ang niya. Ganun siya katalino. Babae yan pero ang mga lalaki, kung niya parang
lahat pinagsasampal niya lahat para insulto yun sa mga nandoon. Nakakahiya eh. Ako kung halimbawa congressman ako doon, nakakahiya yun. Saka isa pa, doon sila nasupalpal din ng husto noong may binasa si GMA na galing sa Supreme Court. Ngayon, anong ano nila? Tamimi sila lahat doon sa sinabi rin ni GMA. Kaso nga lang, ito mga congressman natin ngayon, hala bira ng bira. Bumira kayo ng eksaktong bira, hindi yung alanganin, pakabirada nyo sa inyong tinitira. Kasi alanganin kayo dyan. Kasi pag itong, halimbawa ngayon ang eleksyon, kahit sino ibangga nyo yan, hindi mananalo. Gawa nyo ng butas na matindi kung gusto nyo talaga ng butasan niya ng husto ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng Vice Presidente na ginaganito talaga. Kasi panahon ni Binay, di naman nakaganito. Panahon ni sino pa? Sumunod to si yung Vice Presidente natin pagkatapos ni Binay, si GMA nga dati, kalaban nga ni Irap eh. Nagiging Vice Presidente si GMA, hindi ginaganito. Hindi nakaranas ng ganito pang haharas. Haras naman talaga eh. Kahit paanong sabihin yan sa mga nagbablog tungkol kay Sara na hindi pangharas sa politika, pagbusisi, panghaharas. Ano pang tawag niyan? Nalalapit ang eleksyon. Tapos nung nawala siya sa administrasyon, nag-resign siya sa DepEd, saan lumabas itong mga problema na to? Sila ang gumawa ng, tama kayo sabi niya, hindi ako gumawa ng problema dito, kayo ang gumawa dito. Pag sinagot ng Vice Presidente ng tamang sagot, ang mga nila, prati nila. Tama ba yung sabihin na lang prati nila? Tinamaan ka na eh. Yun ang sabi ko, gumawa ka ng butas, matindihan nyo ng butas, lakihan nyo ng butas para mapaniwala ang mga taong Pilipino. Kami mga OFW, hindi kami naniniwala dyan sa ginagawa nyo dyan sa Pilipinas, lalo sa hearing. Tapos dumaan to si Leni Robredo. Sino ba si Leni Robredo? Sobrang kalaban sila ni puna ng puna din to kay Tatay Digong. Ano nangyari sa mga budget na hinihingi niya? Although hindi kasi nanghingi ng confidential fund. Pero never yun na nangyari sa kanya na ginawa niya na yun parang siyang bata doon. Iniinsulto siya ng husto. Ako congressman, mag-insulto ako ng Vice Presidente para hindi yata tama. 32 million ang bumuto niyan. Samantalang ako congressman, distrito lang ako, doon ako binoto. Porkit pa nandyan tayo sa kongreso at ang kapangyarihan natin ngayon mukhang pabor sa atin, parang ito kalaban natin, bugbugin natin ito ng husto, sipain natin ng husto to, insultuhin natin ng husto. Hindi yata tama eh. Nakikita ko na hindi na tama. Parang yung mga taong Pilipino ngayon na nanonood dyan sa mga ganyan, natauhan na eh. Hindi na yung hindi natauhan ng mga Pilipino, nakikita eh. Kasi ang mga social media ngayon, nagkalat na. Nandyan ang mga social media, hindi mo na pwedeng i-deny yan. Kasi ang mainstream media, aminin natin, mayroong mga hindi pinapalabas sa mga mainstream media. Magbasa ka ng mga dyaryo kung kakampi sa administrasyon, hindi mo mababasa yun. Ito nangyari ngayon sa Kongreso na iba. Hindi mo makita sa mainstream media yan ibalita kasi normal yan. Kasi sila, mayroong pag-alinlangan na ipakita ito. Lalo nga yan, pag-initan ka rin sa gobyerno. Ano nangyari sa FC Minay? Pinag-initan ng gobyerno dahil sila talagang hindi sila nag-transparent. Kung ano nakikita nila doon, maganda ibalita ba yan sa mga tao o binabalita nila eh. Pero itong ibang mainstream media, pinipili eh. Ang daming cut na mga video. Yun ang problema kasi sa atin eh. Ngayon, ang daming social media, ang daming platform na pwede mong panuuran, nandoon yung mga walang cut, nandoon yung mga totoong nangyari sa hearing. Kasi, ina-upload eh. Para malaman sa taong bayan. Tapos gumawa ka pa ng bawal ang fake news. Kayo naman hindi nagbabalita eh. Tapos nagbabalita ang mga nasa social media galing sabihin fake. Although may mga fake news, pero hindi naman natin lahatin kasi nakikita natin eh. Nakikita natin yung mga pinagagawa sa ating mga politiko ngayon.
Padumi ng padumi talaga. Ngayon lang ako nakakarinig itong gobyerno ngayon na sobra talagang pangbusisi sa mga nangyayari. Balikan natin ang pa ibang binubusisi nila ngayon. Itong war on drug panahon ni Tatay Digong. Para sa akin, ako naawa sa naging presidente natin. Si former President Duterte. Alam niyo kung bakit? Ginawa niya yung pangako niya na supuin ang droga. Ang daming naman na disgrasya, ang daming mga tanong kung bakit na disgrasya. Ang karamihan naman dito talaga, marami naman talaga rin ang totoo. Although marami na sagasaan din niya na hindi rin naman maganda. Pero ngayon hahabulin siya ng ganyan. Ako naawa sa kanya. Salag lahat niya dati. Hanggang ngayon, hindi na siya presidente, sinalag niya lahat yan ng mga problema na yan. Kasi isang lang yan, isang utos lang yan. Sige, papasukin ang ICC sa Pilipinas. Ano mangyari ngayon sa ating presidente dati? Idikdik na naman. Ganun ang politika sa atin. May pangako siya na supuin ang droga. Ang daming nasagasaan sa droga. Maliit na tao, malaking tao nandoon. Sagasaan talaga. Ganun talaga eh. Para kang pag nagtabas ng mga damo. Talagang kahit di yan kailangan mong tapasin, ikasama na sa linisin mo, dilinisin talaga. Ngayon, wala na nga sa posisyon, habol. Kaya wala nangyari ang ating ngayon, wala nangyari ang ating gobyerno ngayon sa anong dapat gawin sa Pilipinas? Anong gagawin sa yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin? Walang nagawa dahil halapang habol. Sino bang hinahabol niyan? Kibuloy, Alice Goo, ayan na naman si Teves, yung congressman ng Negros. Yan na naman ang nila. Sunod siya ng niyan, Roque. Yan na naman isusunod nila yan. Parang natutuwa sila pag may ganyan mga hinahanting sila ng mga tao. O sige, pag ganyan naman, halimbawa ako si Roque, punta na ako dyan sa ayusin na yan para hindi na maulit yung mga pinagagawa ng mga sa ibang mga tao. Alam naman niya abogado siya harapin niya. Pero itong ginawa ng administrasyon natin ngayon, hindi talaga maganda para sa akin. Anong nangyari? Balikan natin kay BP Sara. Pag hindi umiimik si BP Sara, nanahimik ang BP Sara natin, anong pinagsasabi. Pag nagsasalita, sabihin ang taray, parang walang pinag-aralan. Sino ba yan sa kanya? Na ginaganyan nyo. Ginaganyan nyo, balikan kayo. Ginawa niya siyang walang pinag-aralan, balikan din kayo na walang pinag-aralan. Kahit sino, no? Intindihin natin yung mga tao ngayon na kung nagmamasid tayo sa paligid natin, pagmasdan palalo, kasi nangyari sa natin sa bansang Pilipinas. Yung mga deliberation nila tungkol sa mga ilang trilyon yan, ilang pera yan pinag-usapan nila yan diyan. Sino nagbulgar doon sa mga sa mga nangyari doon sa mga hindi nakalista sa Office of the Vice President, tapos dagdagan doon ang lista para may pala kukunin para sa mga congressman. Di ba si Inday Sara Duterte, nangyari ba yan noon? Wala, tahimik. Ngayon, diyan naman natin makikita kung ano talaga ang gusto ng gobyerno nito. Ayaw nila yung matpuna. Si Duterte pinupuna yan. Pinupuna siya. Pero pinabayaan niya. Ngayon maliliit nagpupuna sa gobyerno, pinapatatahimik. Ultimo mga vlogger diyan na pinapatahimik. Kakasuhan. Although di naman talaga tama tayo mga Pilipino hindi nakagaya dati, although hindi lahat pero karamihan nagising na. Karamihan pa nakikita ko dyan sa umaaray talaga ngayon sa gobyerno, mga bata pa, kasi nakikita nila na iba talaga, iba ang pamalakad ngayon, kasi doon tayo galing sa matinong pamamalakad ngayon nandito naman tayo, parang halos tayo malulubog na naman sa kumunoy. Ibig sabihin ng kumunoy yung putik pa, tapos aapa ka, tapos bigla kang lalamunin.
nakikita ko hindi talaga maganda ang ano sa atin, kasi kasasabi ko lang doon sa nakaraang mga vlog ko na nakaranas din ako hindi maganda doon sa atin ng pagbakasyon ko. Kasi sa atin okay na sa atin yung bayaran tayo ng ano, panahon ng eleksyon, bayaran tayo ng 500, tapos ang kapalit niyan 6 years, tapos hirap na hirap ka. Yung 500 mo, gastusin mo nga yan, wala isang minuto tapos ubos yan. Samantalang pag iboto mo talaga yung taong gustong magserbisyo sa gobyerno natin, yung 500 na yan, kung di mo tanggapin yan, mas dadami pang 500 mapupunta sa'yo. Ibig kong sabihin, mura ang bilihin kung talaga maganda ang ano, mura ang bilihin, maganda ang pamumuhay. Yan dapat ang ating tingnan. Gobyerno na okay ang tumingin sa mga tao. Ako, ngayon lang ako gumawa ng ganito na reaction mga video, reaction vlog, kasi parang dami kong tanong kasi. Ang dami kong naitanong, kung bakit ganun ang Pilipinas? Hindi naman bago sa atin ang eleksyon. Every 3 years ang eleksyon meron tayo, pero hindi nagbago. Nagkakamali ba ang sambayan ng Pilipino pumili? Mayroong oo, mayroong nagkakamali. Mayroon silang hindi naintindihan pa. Kaya ngayon, every 3 years tayong nagpipili ng mga kandidato. Yung mga tao na yan ay ipasok natin sa sunod na taon, yan pa rin sila. Di walang katahimikan ang bansa natin. Walang pagbabago ang gusto nating mangyari. So anong gusto natin? Pabalik-balik tayo, batikos ng batikos, kontrahan, awayan. Ang hirap na sitwasyon na ganun. Kaya anong ginawa ni VP Sara para makita niya na, pinapakita niya na ito ako. Ito ang gagawin ko sa inyo. Anong ginawa niya? Hindi naman siya bastos eh. Hindi siya bastos. Nung umalis siya sa doon, nagpaalam siya, pinayagan siya. Umalis siya. Hindi siya bastos. Pagka ano naman yun, batikusin na naman sa mga media, bastos to, vice-presidente to, ganyan umasta. Hindi siya bastos. Pinayagan siya. Nandyan naman yung mga video yan lumalabas na pinayagan siya, na pwede siyang lumabas. Umuwi siya, ay umalis siya. Anong gagawin ko dito? Tapos kayo mga congressman, gumawa kayo ng batas. Huwag naman kayo mismo ang lalabag sa mga batas. Grabe. Ang nakikita ko dyan ngayon talagang parang mga putakti ang nakikita ko Kasi talagang ipon lahat eh. Wala kang makikita. Yung parang pag may papalag ka, yari ka. Ganun ang sitwasyon ngayon sa politika sa atin. Hindi yung gusto mangyari na mag-unite dapat, wala na eh. At saka sinabi niya matagal na. Pero dapat ganyan. May mga congressman na mga nag-react na rin kasi parang di na ginagalang din yung mga seniority nilang mga congressman. Yung mga ganyan na kasanayan nila, wala nang galang. Kaya siyempre, react pa din. Ano mangyayari sa bansa talaga natin kaya, no? Pag ganito. So, kanina hindi ko maintindihan talaga ang reaction ko sa kanila. Matawa na lang ba ako o mainis? Kasi nakikita ko sila nakatawa-tawa. Kasi, yun pala, pinapunta nyo doon, wala namang ginagawa. Kung ano talagang gusto nyo yung mangyari sa kanya. Nainis ako, dahil parang ang tatapang nila pagka nasa nakatalikod na. Lalo to yung si Castro, yung congressman na yan isa pa, si Manuel. Ay nako, parang nagsayang lang kayo ng panahon dyan. Tapos ito si Castro, akala mo pang bulat-lat ang mga bulat-lat ng papel. Akala mo kung sino yung magbulat-lat, magtatanong. Samantala may kaso ka rin. Parang bang yung baho nila, nandyan nagtatago pa. Ang putok nila, nandyan pa, iniipit pa nila. Pero pag kayang sumabog, ewan ko lang kung saan din pupulutin yung mga amoy nyo. Ito si Bini Abante, congressman, ganun din yan. Sa salitang ganyan, tumanda ka na lang dyan sa kongreso. Ganyan ka pa rin ang asta mo. Parang ang tapang-tapang mo. Tapos sinagot ni Congressman Marcoleta. Wala naman siyang nagawa dun.
Alam niyo mga ano, mga congressman kayo, magbago na kayo, lalo kasi mga matatanda ng congressman, baguhin niyo na yung mga estilo niyo. Kasi isa pa, matanda na kayo, tumanda na kayo sa pag-congressman, parang matanda na lang kayo, parang wala natutunan sa kongreso. Anong ginagawa niyo diyan? Ipabaya niyo sa mga ano, mga bata pa. Bagay di pa rin natin masabi kasi may mga bata pang congressman diyan. Yan si ano, sa Marikina, si Kimbo, ganun din. Ay nako. Lumabas pa yung mga kwintas, ay mga koleksyon niya na grabe. Ang mamahal. Grabe. Magulat ka sa ano, sa mga koleksyon niya. Tapos pagkapagsita. Tapos tinarayan niya pa yung isang congressman, si ano, si Herrera, yung babae din. Ngayon binalikan siya ni ano, Congresswoman Herrera. Anong nagawa niya? Hindi niya alam kung siya lilingon. Lilingunin niya yung kasama niya kung sinong kakampi niya ang pagdarungan o sinong susuporta sa kanyang time na yun. Nakakahiya naman to. Tapos pagka nakaano kay Sara, kala mo kung sinong ginigisa nila yun sa ano, sa kongreso, ginigisa sila. Pero sila naman na nasusunog. Grabe talaga, matawa ka na lang talaga sa politika sa atin, sa mga congressman talaga. Ano ka? Kaya ako, natutuwa ako, nasusubaybayan ko to kasi at least alam natin kung saan na tayo ngayon. Saan ba tayo pupunta na? Pero palagi ko wala tayong pupuntahan. Kaya patuloy tayo magmamasid nito mga tao na nasa ating gobyerno ngayon kung ano talaga ang papututunguhan ng ano natin, itong bansa natin. Hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng pikit mata na lang nito. Pipit bingi tayo, hindi pwede. Kasi tayo lahat maapektuhan nito eh. Kaya tayo, magmamasid tayo dito, magsalita tayo. Kasi pag hindi tayo magsalita, lalo tayong aabusuhin. Minsan lang tayo magsalita, pero ang ano nga nila yan, masama na tayo. Kung hindi tayo masama, bantayan lang natin yung mga totoong tao talaga na dapat para sa atin.